Mga ate at kuya, siyempre tuwang-tuwa ang mga ensaymada vloggers na nag-resign si VP Sara. 'Di ba? Kasi medyo although inaatake nila si VP Sara, ay lagi naman nakikitang magkasama ang ating pangalawang pangulo at si Kuting, lalo na kapag aalis si Kuting, no? Para tsaka VP Sara, pabor sa amin na nag-quit ka na diyan, ginagawa ka la ang syunga ng syutang Kuting na yang yawa gid. Biro mo patayuin ka pa doon sa gilid ng carpet tuwing aalis yan. Kasi nga, miyembro ka ng kanyang cabinet. Eh ngayon na hindi ka na cabinet secretary, wala ka ng dahilan para tumayo-tayo pa sa gilid ng carpet at ihatid yung lintik na yan. Social, royalty ang inanitan? May send-off ceremony pa? Kapag aalis at maggagala, ihahatid? Ang mga inampalan nakatayo dun sa gilid para ihatid ang lintik? Ano yan? Dugong bughaw? Tapos maglalakwatsa lang pag uwi. Puro pledges, wala namang natuloy. O alin ang natuloy? Bilyon-bilyon ang ginastos ng hayop na yan sa kakagala. May natuloy baga sa paglalakwatsa niya? 31 times na nang gumala yan. May isa bang pledge na natuloy? May isa bang investor na nayakag ang mga yan? O, nag-aalisa ng investor sa Pilipinas. Tapos pag umaalis ang Kuting, yaw-yaw pa ng yaw-yaw doon na pangaangkin na ng teritoryo itong ginagawa ng China sa amin. So, pinangangalandakan mo na willing ka makipagyera sa China, Kuting. Sino ang matutuwang investor niyan na maglagay ng negosyo sa Pilipinas? Ang bulok pa ng sistema, 60-40. Kung gustong magnegosyo dito ni magtayo ng satellite plant dito ni say si Elon Musk. Pag nagnegosyo si Elon Musk sa Pilipinas, halimbawa gusto ni Elon Musk dito magpagawa ng kanyang spaceship, ng kanyang mga palili pa rin papuntang buwan, no? May mga SpaceX program kasi si Elon Musk eh. O maglagay siya ng satellite plant dito sa Pilipinas. Dapat meron siyang business partner na Pinoy. At ang hati ng Pinoy na yun, 60%. So kung ang negosyo ni Elon Musk, halimbawa, $1 billion, pagpalagay na natin, ano? O, so ang ilalagay ni Elon Musk na puhunan dito maybe is $400 million lang, $600 million ang sa Pinoy. So nakakatuwa nga naman. Kumbaga, kung may magne-negosyong foreigner dito, may kikitain din ng Pilipino. Diyos ko po, pagdating sa kita, liliit din. Sabi ni Elon Musk, what? So ang kita din, halimbawa, kumita ng $1 million, ang kikitain lang talaga ni Elon Musk ay $400,000. Kasi 40% lang ang foreigner. Yun ang gusto nilang baguhin, economic provision kuning-kuning, pero syempre alam na natin, gusto lang nila ng pahabain ng term. Pabor ako sa mga atit ko yan, lagi kong sinasabi yan, hindi ako mukontra sa chacha or sa pagpapalit ng constitution. Alam kong may loophole. Yung dinidiscuss ko kanina, loophole yun ha. Yung yung Article 7, isa yan sa mga loophole, isa yan sa mga lusot ng saligang batas. Maraming lusot ang saligang batas natin. Ginawa yung 1987 Constitution ng napakaraming lusot. Nga lang at hindi magamit ng mga pinklawan, ng mga dilawan kasi ayaw ng mga Pilipino. O nakalagay, di ba? Okay, nakalagay sa Constitution, isang beses lang dapat maging Pangulo ng Pilipinas ang isang politiko. Hindi siya pwedeng tumakbo. Ulit. Salamat naman. Paano kung gusto natin ng leader? Gusto nga natin kay Tatay Digong eh. Hindi naman natin mapatakbo si Tatay Digong ulit. Actually, may another loophole. Pwede naman si Tatay Digong maging presidente ng Pilipinas ulit. Kung tumakbo si Tatay Digong na Vice President ni VP Sara noong 2022. Di ba si Tatay Digong yung 2016 hanggang 2022? Kung halimbawa si Tatay Digong ay tumakbong VP lang ni Inday noon, Duterte tandem, tapos si Inday ang nanalo as President natin ngayon, si Tatay Digong ang VP ngayon, syempre sure win yan, mag-ama. Ayaw lang ni Tatay Digong malait, ayaw lang niya masabing political dynasty, di ba? At pagod na yung matanda. Pero kung gugustuhin ng isang politikong umulit bilang presidente, baba lang VP Sara. Halimbawa si VP Sara ang presidente ngayon, Tatay Digong ang vice, baba lang si Inday. Tatay Digong ulit ang presidente. Loophole! Maraming lusot. Ginawa yan, sinadya yan. Even yung 4 years, yung GMA formula na tinatawag, kaya nga inaabangan natin ang July 1. Isa yan sa loophole ng ating konstitusyon. Gusto kong baguhin yan. Wala lang tayong tiwala, kinatamba. Ang mga nagbabalak baguhin ng konstitusyon ngayon ay hindi katiwa-tiwala. Saan ka nakakita? Nagpi-People's Initiative. Pirma daw ng mga tao daw mismo ang gustong baguhin. Yung pala, sinuhulan lang ng ayuda. Mga manloloko ang gustong magbago ng konstitusyon, magtitiwala tayo, bababuyin nila. Yan mismo ang dahilan kung bakit may hakbang ng maisog. Okay? So, ang sabi po nga pala ng isang political blogger,
Although ang mga Ensaymada vloggers ay tuwang-tuwa sa pagre-resign ni VP Sara, dapat lang naman talaga, no? Hindi siya dapat nababagay dyan. Ang tigas naman ng mukha niya, ganyan-ganyan. Anong matigas ang mukha ni VP Sara? Of all the secretaries, siya yung best performer. Sa lahat ng inappoint ni Kuting, siya ang maganda ang trabaho. The rest, puro mga kurakot, puro nagbabakasyon. And Department of Tourism, biglang nagbabakasyon, di ba? Wala naman, ano promote nila sa Pilipinas? Ang Boracay may lumot na naman. Konti nga lang. Kahit paano yung local government siguro, minimaintain yung nasimulan ni Tatay Digong. Pero yung kamkaman ng lupa sa Boracay, ano nabalitaan nyo? Kinakamkam. Mga kamag-anak ni Sisa Virus. Kinakamkam ang lupa ng mga natives na ibinigay ni Tatay Digong. Yung mga katutubo ng Boracay, binigyan ng Tatay Digong ng lupa. Kahit 100 square meters lang yan, 200 square meters, maliit lang, pangbahay lang. Pero, milyon ang halaga yan. Lumalaki ang value ng lupa, parang ginto. O sabi ni Tatay Digong, inyo ang lupang yan, pagtandaan nyo, kapag pinamana nyo sa mga anak nyo, makakatikim sila ng milyones. O kung milyones ang halaga yan, lalong dodoble, titriple sa mga susunod na taon. Maranasan nyo man lang maging milyonaryo. Yan sinabi ni Tatay Digong O, ngayon kinakam ka ng mga kamag-anak ni Sisa. Kawawang mga katutubo. Okay? So, puro demonyo ang mga nakaupo ngayon kasi nga demonyo ang nasa taas. Hindi naman pinaparusahan. Yung ayuda nga, di ba? 10,000 ayuda. Binawi ang 8,500. Tinira ang 1,500. Dati, 8,000 lang ang binabawi. 2,000 ang natitira sa binigyan. Walang investigasyon. Tuloy ang kurakutan hanggang barangay level. Sipin nyo yan. So, tuwan-tuwa ang mga Ensaymada vloggers na isang effective na secretary nag-resign ay kahit kami tuwang-tuwa. Sabi ko nga hindi na tayo headless chickens ngayon. Meron nang pwedeng mamuno sa atin sa pagbatiko sa Kuting administration. Ngayong bumitaw na si VP Sara, malinaw pa sa sikat ng araw na wala ng unit team. Nagsalita na si VP Sara noong nakaraang linggo patungkol dyan. So, kung masaya man si Butod ngayon na wala na si VP Sara dahil bad shot na siya, ikaw Kuting matauhan ka na. Or maybe nag-enjoy ka rin talaga na petiks-petiks ka lang at ang asawa mo ang nasusunod. Ang asawa mo ang pash-pash ng trabaho at pash-pash din ng kamkam. At ikaw, hayahay lang ang buhay, lamierda lang, wine-wine, singhot-singhot lang. Yan ang gusto mong buhay, no? May magtatrabaho for you. At akala mo ay itong pagiging pinuno mo ng bansang ito ay birthright mo porque ang tatay mo ay naging pinuno dati. Ungas! Budol ka. Hindi mo nga maipagtanggol yung akusasyon sa iyo na ikaw ay hindi nakapagtapos ng kolehiyo. O inutil kang talaga, bangat. Higit ang ulo ko, pasensya na kayo. Okay, kung tuwang-tuwa man po si Butod na finally nag-resign si VP Sara, buting huwag kang matuwa. Asawa mo ang pinaghihinalaang dahilan kung bakit bumitiw yan. Bad shot na raw sa asawa mo. Ano naman ang trabaho ng asawa mo? Ganyan siya ka-powerful. May ginurgur ang asawa mo sa PTV. PTV yung mga kuya, di ba? May ginurgur si Ahas. Dahil nakuha siya ng video, pag-usapan natin sa susunod ng mga vlogs. Dahil nakuha na siya ng video na inagaw yung drinks, ginurgur niya yung nag-cover na yun, yung state-owned na stasyon ng Pilipinas, TV station ng Pilipinas na pag-aari natin, yung I think general manager or whoever that is, ginurgur sa TV network na yun na nag-cover ng Vandana. Yung kanilang wine toasting ceremony, ginurgur dahil nakuha na siya ng video. Kung hindi ka ba naman syunga, kaya pa-cover ng TV station yung program na yun kasi sosyalan. Anong gusto mo i-edit nila? Ano ang gusto mo i-pan away? Alam niyo mga kuya, ma-share ko lang sa inyo bago natin pag-usapan yung kaba ni Smugs Kaya pala nung pagpunta, kasi di ba sabi ko sa inyo, part ako ng Ensaymada Vloggers, unang sabi sa amin, pagtungtong namin ng Kamangyang, no cameras allowed. No live coverage allowed. Nung binatikos ako sa issue ng Ensaymada, di ba umimik-imik yung vice president nila? Natanong kasi siya, di ba bawal mag-live doon? Bakit si Maui Dispenser ay nag-live pa rin? Ano ang sabi nung vice president ng Ensaymada Vloggers Group? Ay matigas ang ulo nun. Matigas daw ang ulo ko. Bawal po kasi ang live coverage kapag nasa Kamangyang ka. Ano magagawa nyo mga vloggers kami? At hindi ako nag-live during the program. Nag-live ako after the program nung nakaalis na si Kuting. Matigas ang ulo ko. Ang daing nilang bisitang vloggers noong December 10, 2022, yung Ensaymada, nung pumutok yung issue ng Ensaymada.
Bago yon, unang tungtong namin sa Kamangyang, buwan ng September if not October. As in, mga ilang buwan pa lang nakakaupo si Kuting. June umupo si Kuting di ba? June 30. So, July 1 actually. July 1 ng 2022. July, August, September, October. Mga October yon, pinatawag kaming mga vloggers kasi nga, initsapwera na kami Pagka panalo ni Kuting, huyo na ang mga vloggers, sumama ang loob ng mga vloggers. At dahil nalaman nila sumasama ang loob namin, di ba, nangampanya kami for them, naging human shield na nga kami, sumasama kami sa caravan, sariling gastos ang pagpupromote sa kanila. Humina yung analytics ng mga vloggers, humina yung kita ng mga vloggers na bumubuntot sa kanila kasi nga wala na kaming coverage, tapos na ang eleksyon. Tapos na ang mga meeting de avance, konti na ang views ng mga vlogs namin, mga tetkuya. Yung ibang mga vloggers na mulubi. So, ang panawagan ng mga vloggers nun, isama nyo naman kami sa inyong mga lakad. Si Kuting naman ay lagi nag-iikot sa Pilipinas, 'di ba? Or kung may mga lakad siya araw-araw, isama naman kami kasi nami-miss ng aming mga followers noon na kina-cover namin yung event ni Kuting. So okay, sabi ko nga ang dream ko pa noon kasi part nga ako ng Ensaymada Group, sabi ko one day tayong mga vloggers baka isama sa mga state visits ni Kuting. Makakadagdag yan sa ating engagement, makakadagdag yan sa ating pagiging social at pagiging professional na vlogger. Kasi kung pupunta si Kuting sa Anemika, sa Asia, at may kasama siyang vloggers, kahit sarili nating gastos, di ba? Wow, bigati na si Maui. Wow, bigati na itong si nakagat ng aso. Wow, bigati na yung si Kolokoy na, sino pang mga vloggers? Yung biyahe ni Kolokoy, kung sino man yon. 'Di ba? Bigatin ka kasi, I'm here lang naman in Japan covering the event of Kuting Lawlaw. 'Di ba? So, huyo kayo, mga small time vloggers. 'Di ba? Kung kabuntot kami ni Kuting, pero bawal kami nun mag-turn on ang aming camera. Bawal ang live coverage. Kaya sabi ni Miss Marlica, what? Talaga, Maui? Opo, sabi ko. Bawal talaga. Bakit? Alam ko na kung bakit, sabi ni Miss Marlica. Bawal mahuli ng camera ang kapalpakan ng mag-asawa. Like baby, yung pag-utal-utal, yung dubi-dubi-dap-dap, utal-utal si Kuting, di ba? Kung walang script. Or kung ano man ang kilos niya, ngumiwi, tumabingi ang mukha, gaganon-ganon, makukuha na mo ng camera. At kung ano pang kawalang iyan ng mag-asawang yan, bawal makover. Bawal makunan. Ayun, sinuspindi, may nagurgur. Pag-usapan natin yan soon. But, dito nga sa resignation ni VP Sara, hindi naman daw talaga actually natuwa si Butod kahit na pwede na siya maglagay dyan ng someone or somebody who can deliver kasi ang laki ng pera sa DepEd. Kasi ganun ngayon ang mga rules ng mga inuupo, right? Kailangan marunong kumamkam. Lahat kamkaman ngayon This is really the reign of greed. El filibusterismo. Di ba nag-post ako niyan? Ano ibig sabihin ng el filibusterismo? Hindi na tayo natuto, mga ate at kuya. Panahon pa ni Rizal, sinulat na niya yan. Panahon pa ng Katipunan, 1890s pa. 19th century pa, sinulat na ni Rizal hanggang ngayon. There still is a reign of greed. Paghahari ng mga sakim at kasakiman. Kasi puro sila kamkam. Pero hindi naman daw talaga dapat at hindi nga, kasi nagulantang din daw si Butod, mga ate at kuya. Nagulat din sa biglaang resignation ni VP Sara at kung hindi nila naiisip ang GMA formula, kabahan na sila. Okay? Shared by Pebbles. Nagulantangan lahat. Right? Hindi natin to inaasahan. At sa mga susunod na araw, mukhang marami pa tayong mga surprising na kaganapan. Ate Mean from the UK, hello. Ano sabi ni Miss Pebbles dito? Ang tsaka pa naman ng may amats ka, tapos biglang may gugulat sa'yo. Hindi raw maganda na meron ka pang tama, tapos bigla kang gugulatin. Mababasag ka na lang talaga. Nataranta sila sa resignation. Ano, Ma'am Shi? Taranta ka ba? Nagulat ka ba, Ma'am Shi? Kung may amats pa yan, halimbawa may hangover. Right? Bangag na bangag sa nakaraang event nung gabi, then kinabukasan biglang, what? Nag-resign? What? Sakit pa ng ulo mo? Or lobat ka pa? Biglang magugulantang ka ng ganyang balita, nataranta daw. Hindi daw maganda yan sa feeling.
sa mga nalolobat or kahit na hindi pa lobat, yung may amats ka pa, may tama ka pa ng kung anong nilaklak mo, mapa-champagne man yan, wala namang talabang champagne, or kung anong mamahaling wine yan, McLaren and what, McLaren, kung ano mang tequila ang tinira ng mga magjowang yan, or maybe suminghot ng white powdery substance, tapos lakas ng amats mo, or may konti ka pang amats, bigla kang gugulantangin ng ginulat ka ng ang sama daw sa pakiramdam niyan. Ano pa sabi ni Miss Pebbles? May gumagalaw na, may natataranta, may kinakabahan, may nag-iisip, kumalma kayo, iinom nyo yan ng champagne. Sino bang mahilig sa champagne? Sino ba yung nakuhanan na ng agaw ng champagne? Pakihanap daw si Kesong Puti at kailangan daw ng drinks. Cheers, please. May gumagalaw na raw. Sabi ko nga mga ate at kuya, yung bigla ang resignation ni VP Sara, I think one of the factors, aside from binababoy na yung Davao, ay yung death threat sa buhay ng tatay niya. Katatapos lang ng hakbang ng maisog at merong chuchu, may intel na babangbangin si PRRD, may sniper daw doon sa Angeles City, Pampanga. Kaya hindi umattend si PRRD. Malay nyo nandun na sa location si PRRD, hindi na lang lumabas. Right? Malay nyo naka-check-in na sa isang hotel somewhere in Angeles. Tapos hindi na lang lumabas kasi natimbrihan. May sniper, huwag kayong lumabas. Kaya nag-record na lang si PRRD ng video. Video na lang ang pinalabas doon sa hakbang ng maisog, hindi physically present ang ating dating Pangulo. Kung ganyan ang nangyayari sa kapamilya ni VP Sara, magulang at kapatid, at mga kababayan, yun yung constituents niya sa Davao City, perfect timing. Ginugulantang nyo kami, gulantangin din namin kayo. And mga atat kuya, one thing more ang sabi, ang daing American soldiers ngayon sa Davao. Ano ang ginagawa ng mga kano dyan at nagpapalipad pa ng drones, hinahunting si Pastor Quiboloy at malamang si PRRD. So magsasawalang kibo lang ang pangalawang Pangulo, eto na yan. Kung malakas man ang tama na magjowa, gulantang sila ngayon. Mataranta kayo. Kasi ang sabi po, itong biglaang resignation ni VP Sara, kahit biglaan, kahit paano may tender kineme pa, di ba? Kahit nag-tender siya ng resignation, rather, meron pang transition period na 1 month. Pero within this month, or within a month bago siya bumitaw sa July 19, talaga, as in, aalis na ng opisina ng DepEd, I think dyan sa Mandaluyong yan. Dati sa Pasig Maraming mga kaganapang pwedeng mangyari at baka ilabas na nga ang video ng polvoron. Malay nyo bukas, polvoron video na ang lumabas kung hindi man unahin yung 5 pictures. Diba sabi ni Sir Jonathan Morales, may 5 pictures na isinabmit yung kanyang whistleblower, yung confidential informant. Kasi syempre, sabi niya, ako po ay may alam na si Kuting at saka si Maria ay nagkukukaina doon sa Rizal Tower sa Rockwell sa Makati. Syempre, tatanong ni Sir Jonathan Morales, anong patunay mo? Eto po, sa cellphone ko, pinaprint na po ito. Eto yung 5 pictures, iba't ibang lugar. Magkasamang nagpupulvoron ang dalawang yan. At may iba pang kasama. At gusto ko lang naman na ma-rehabilitate si Maria. Maybe close to Maria yung informant na kumuusap kay Sir Jonathan Morales. Malay nyo yung 5 picture na yun, ilabas na sooner and then followed by the pulveron video. Papayag ba ang Pilipinas na ang namumuno ngayon ay bangag noon, bangag pa rin ngayon, sabi ni PRRD? Papayag ba tayo niyan? So yung kanyang desisyon na isabak tayo sa giyera at makipaggirian sa China, nasa tamang pag-iisip pa ba yan? Hindi na yan ang solusyon ngayong bagong panahon. Kapag may conflict, lalo't kapitbahay natin, hindi pakipaggera ang solusyon. Maraming mamamatay, walang nananalo sa gera, parehong may manlalagas. Kahit na matalo natin ang China, may mga mangangamatay na Pilipino. Tama ba yan? Nasa tamang pag-iisip ba ang maglalagay sa Pilipinas sa piligrong ganyan? Na gusto maging Ukraine tayo? Ay ina mo! Pag lumabas ang pulveron video na yan na Kuting. Itong pagbibitiw ni VP Sara, simula na to. Kaya dapat nga talaga kayong kabahan. Dapat kayong manginig.
At ang escape mo lang ay ang magpulveron para takasan ang mga problema. Hindi ka nga nakiramay sa mga nangamatay na mga farmers ng Mindoro. Wala kang pakialam, di ba? Wala kang pakialam sa buhay ng mga Pilipino. Ang importante sa inyo, kumamkam. This really is the reign of greed, mga ate at kuya. At ang mga greedy na mga taong to dapat talagang kabahan sa atin. Pag sabay-sabay tayo nagsalita, lalo't mayroon ng pwedeng mamuno sa atin. Again, mga ate at kuya, sa tingin ko si VP Sara ang ating natitirang chance para hindi tayo maisabak sa giyera at mga matay lahat. Nandito na ang mga kano, pinapasok na ni Kuting. In fact, nandun na nga sa Davao ang iba at meron yata silang covert operations. Oh. So, dapat ba silang magsaya at bumitiw si VP Sara para may mailagay silang pwede nilang utusang kumamkam para sa kanila, o dapat silang kabahan kasi simula ng kanilang pagbagsak? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.